Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Binibining Lilisirikanya, ang iyong guro sa umagang ito. Inaanyayahan ko ang lahat sa pagtayo para sa ating panalangin. Ginoong Basing, pakipangunahan ng ating panalangin. Amen. Magandang umaga sa lahat. Kumusta kayo? Mabuti. Bago kayo umupo, pakipulot muna ang mga basurang makikita ninyo sa sahig at pakihanay ang inyong mga upuan sa tamang halayan. Tapos na ba? Tagapangasiwa ng klase, maaari mo bang isulat ang lahat ng pangalan na lumiban sa klase ito at ibigay sa akin mamaya pagkatapos ng talakayan? Handa na ba kayo sa ating bagong talakayan sa ngayon? Kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang ating alituntunin na kung saan kailangan niyong sundin sa ating silid-aralan. Pakibasa ang noong etang. Naiintindihan ba ang lahat? Mahusay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ating insentibo. Ang insentibong ito ay tinatawag na atras abante. Paano nga ba ito gawin? Paano nga ba kayo magkakaroon ng puntos ito? Halimbawa, ang unang grupo ay nakakuha or nakasagot ng tamang sagot. Pipili sila na kung sila ay i-aatras ko ang sa kanila at pumili sila ng isang grupo or alin sa mga grupong ito ang kanilang paaabantihin. Halimbawa, pinapaabante nila ang pangalawang grupo. Imbis na nandito na sila, iaabante ko ang pangalawang grupo pabalik. Naiintindihan pa? Magaling. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagtataya upang malalaman natin kung mayroon ba kayong kaalaman sa ating talakayan sa ngayon. Bago pa man, Binibining Risuelo, ano nga ba ang ating talakayan o tinalakay noong nakaraang araw? Salamat! Ang ating tinalakay noon ay ang pagkakaisa at pagtutulungan sa komunidad. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutan ang pagtatayang ito at isulat ang inyong mga sagot sa sangkapat na papel. Simulan. Tapos na ba? Magaling. Pakipasa ang inyong mga papel sa harap. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyong mga larawan. Ang gagawin nyo lang ay sasabihin ninyo kung anong larawan ito. Handa na ba kayo? Ang unang larawan ay eto. Pangalawang grupo, tama. Ang larawang ito ay ang sayaw na tinikling. Atras abante. Atras. Aling grupo ang paaabantihin nyo? Pang-up. Sandali lamang. Wala. Ang pangalawang larawan ay eto. Pangatlong grupo, tama, ito ay karinyosa. At ano ang pipiliin nyo? Atras. At ang pangatlong larawan ay eto. Unang grupo, magaling. Ang larawang ito ay ang pandanggo sa ilaw. Atras. Paabantihin nyo ang pangatlong grupo. At ang panghuling larawan ay pang-apat na grupo
grupo. Magaling, ito ay ang sayaw sa bangko. Sa ngayon, sino ang mayroong ideya kung ano ang ating talakayan sa umagang ito? Ginoong Basing? Ang ating talakayan sa umagang ito ay tungkol sa mga tradisyonal na sayaw sa Pilipinas. Anong pangkat ka, Basing? Pang-apat na pangkat. Meron tayong 10 pangunahing mga tradisyonal na sayaw sa Pilipinas. Ang una ay bago pa man natin simulan ang talakayan, ipapakita ko muna sa inyo ang ating layunin. Pakibasa, Pilipining de los Santos. Salamat. At ito naman ang mga mahihirap na salita na inyo masasagupa sa ating talakayan. Ang unang salita ay tradisyon. Pakibasa, Binibining Dablo. Salamat. Ang tradisyon ay tumutukoy sa mga kaugalian, paniniwala at gawin sa kasanayang na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang pangalawa ay kultura, pakibasa, Ginoong Kalainan. Salamat. Ang kultura ay tumutukoy sa mga paniniwala, gawin, sining, wika, tradisyon, batas at kaugalian ng isang lipunan. At ang pangatlo, pakibasa, Pilipining Apyag. Salamat. Ito ay isang sining ng paggalaw ng katawan na karaniwang isinasagawa ng may kaakibat na musika. At ang panghuli, pakibasa, Ginoong Pakilir. Tama, ang tradisyonal na sayaw ay ang mga sayaw na nagmula sa kultura, kaugalian, kasaysayan ng isang lugar o pamayanan. Ngayon, dadako na tayo sa ating talakayan. Ang unang sayaw ay ang sayaw sa bangko. Pakibasa, unang pangkat. Salamat. Ang sayaw sa bangko, ito ay nagsimula sa Pangasinan. Isinasayaw ito sa makitid na bangko. Madalas na inilagay sa itaas ng isa't isa at kailangan ng husay ng mga mananayaw. Ito ay sumisimbolo sa lakas ng loob, tiwala sa sarili at pagiging maparaan ng Pilipino. At ang pangalawa ay maglalagi. Ito ay nagsimula sa Binyan, Laguna. Isang sayaw na nagpapakita ng kasaysayan at labanan
Ito ay sumisimulo sa paggalang ng tradisyon at kasaysayan ng labanan, pati na rin ang pagpapahalaga sa niyog bilang mahalagang likas na yaman. Ulit, saan nagsimula ang sayaw na maglalatik? Magaling! Anong pangkat kayo? Pangatlong pangkat? Paabantihin niyo ang unang pangkat? At ang pangatlo ay ang sayaw na rigodon. Pakibasa pangalawang pangkat. Salamat. Ang rigodon ay nagmula sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay sinasayaw lalo na't may mga pulong or may mga okasyon ang mga taong may mga matataas na posisyon. Ito ay sumisimulo sa pagkakaisa, paggalang at impluwensya ng Espanyol sa ating kultura. At ang pang-apat ay ang sayaw na kuratsa. Ito ay nagsimula sa Visayas. Isinasayaw sa mga kasalan at piyesta bilang bahagi ng panliligaw ng isang lalaki sa babae. Masigla at masaya ang kilos nito. Sinisimbolo nito ang tradisyon ng panliligaw at pagtanggap, pati na rin ang kasanayan sa buhay. Ano nga ang sinisimbolo ng sayaw ng kuratsa? Pangunang pangkat? Magaling! Ito ay sumisimbolo sa panliligaw at pati na rin sa kasaysayan ng buhay. Aatras at paabantihin ninyo ang pang-apat na pangkat. Ang panglima ay ang sayaw na singkil. Pakibase pang-apat na pangkat. Ang sayaw na singkil ay nagmula sa Lanao del Sur or sa mga Maranao. Ito ay batay sa epikong barangin. Isinasayaw gamit ang kawayan. Sinisimbolo nito ang karangyaan, mataas na estado sa lipunan at tagumpay laban sa mga hamon ng kanilang pamumuhay. At ang pang-anim ay ang sayaw na kapamalong-malong. Ito ay nagmula sa Mindanao. Nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagsusuot ng malong ng isang tradisyonal na kasuotan ng mga Muslim. May mga Muslim ba dito? Pamilyar ba kayo sa kasuotang malong? Magaling. At ang pangpito ay ang sayaw na tinikling. Ang sayaw na tinikling ay nagmula sa Leyte. Sa pamamagitan ng sayaw na ito, nagiging popular ang ating bansa. Ang sayaw na tinikling ay sumisimulo sa ibong tikling. Ginagamitan ito ng dalawang mahabang kawayan at binubuka at pinapalo sa sahig ng musika. Ang mga mananayaw ay umiiwas sa kawayan na parang ibong tikling. Bakit nga ba ito tinatawag na tinikling? Tinatawag ito na tinikling sapagkat sinisimulo ito sa ibon na tikling. Sapagkat ang ibon na tikling ay kagaya ng sayaw na tinikling na kung saan
Binibilisan nila ang kanilang mga paa na ialis sa kawayan upang hindi ito masagupit ng kawayan. At ito ay sumisimulo at nagpapakita ng bigsi, pagkamalikhain at kakayahang umangkop sa mga hamon ng buhay. At ang pangwalo ay ang sayaw na itik-itik. Ito ay nagmula sa Surigao. Ginagaya ng mananayaw ang masigla at masayang galaw ng itik o pato sa tubig. Kilala niyo ba kung ano ang itik? Mahusay. Ito ay sumisimulo sa kalikasan, kasimplihan at masayanging likas na ugali ng mga Pilipino. Naintindihan? Maliwanag ba? Mahusay. At ang pangsiyam ay ang sayaw na pandanggo sa ilaw. Pakibasa, pang-apat na pangkat. Salamat. Ang pandanggo sa ilaw ay nagmula sa Minduro. Isinasayaw gamit ang baso na may kandila at binabalanse sa ulo at kamay habang sumasayaw. Ang mga mananayaw ay naglalagay ng mga baso sa ulo na may ilaw at kailangan nilang balansehin ang mga iyon upang hindi mahulog. At ito ay sumisimulo sa tiyaga, disiplina, balanseng pamumuhay, at sumisimulo sa gabay at liwanag. At ang panghuli ay ang sayaw na Karinyosa. Ang Karinyosa ay na-influensyahan natin ito sa mga Espanyol. Ito ay ang pambansang sayaw ng Pilipinas. Isang romantikong sayaw ng panliligaw kung saan gumagamit ng pamaypay o panyo. Sumisimulo ito sa lambing, kagandahan at tradisyonal na pag-iibigan. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyong mga magaling, ito ay ang pandanggo sa ilaw. Eto, ito ay ang itik-itik. Mahusay at kayo ay nakinig sa ating talakayan. Ano naman ito? Ito ay ang sayaw na kapamalong-malong mahusay. At ang panghuli ay ang singkil. Ngayon, bago pa man tayo gagako sa ating mga pangkatang gawain, meron ba kayong mga katanungan? Wala, mahusay. Ibig sabihin, naiintindihan ninyo ang ating talakayan at nakikinig kayo ng maayos. Sa gawain ito, meron akong ipapakita sa inyong mga larawan na may kaakibat na sumisimulo sa kanila. At ang sasabihin nyo lang ay kung tama ba ang mga ito at hindi. At kung tama ang sinisimulo ng sayaw na ito, tataas ninyo ang birthday mo tawad at kung mali naman ay ang
ng watawat. At ang unang magkatugmang larawan ay handa na ba kayo? Ang unang larawan ay eto. Unang pangkat. Magaling. Ito ay magkatugma. Pumili kayo. Aatras kayo at kaninong grupo ang paaabantin ninyo? Wala. Ang susunod ay ang larawang ito. Pangatlong pangkat. Tama. Ito ay ang sayaw na itik-itik na sumisimbolo sa hayop na itik. Aatras kayo at may paabantinin ba kayo? Wala. At ang panghuling larawan ay eto. Pang-apat na grupo. Tama. May paatrasin ba kayo? Meron ay ang unang pangkat. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawa nating gawain. Na kung saan, bibigyan ko kayo ng karapatang pumili kung ano ang mga gawain ipresenta ninyo sa harap sa pamamagitan o nagpapakita ng kahalagahan sa mga tradisyonal na sayaw sa Pilipinas. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para gawin ito. Pakihinaan ng mga boses. Handa na ba kayo? Hindi pa. Meron pa kayong 2 minuto. Handa na ba ang lahat? Hindi pa. Habang kayo ay nag-iisip, ipapakita ko sa inyo ang ating pamantayan na kung saan ito ang inyong basihan sa ipresenta ninyong gawain. Ito ay may kabuuang 11. Sa nilalaman, kayo ay makakakuha ng 25 kung naibigay ng buong husay ang hinihiling takdang paksa sa pangkatang gawain at 11 kung kakaunti lang at kulang ang mga nilalaman at 10 kung maraming kakulangan ang inyong ipinapakita. Sa presentasyon naman, makakakuha kayo ng 25 kung buong husay at malikhaing naiulat at naipaliwanag ang pangkatang gawain. At 11 kung naiulat at napaliwanag ng hindi kumpleto at 10 kung hindi gaanong naipapaliwanag. Sa kooperasyon, makakakuha kayo ng 25 kung ang lahat ng inyong grupo ay nagkikilahok sa inyong gawain. At 11 naman kung hindi lahat at 10 kung kaunti lang ang nakikilahok. Sa takdang oras, makakakuha kayo ng 25 kung natapos ang pangkatang gawain ng buong husay sa loob ng itinakdang oras. At 11 kung natapos ang pangkatang gawain ngunit lumampas ang takdang oras. At 10 kung hindi natapos ang pangkatang gawain sa itinakdang oras. Handa na ba kayo? Magaling ngayon, simulan niyo na ang pagpresenta ng inyong mga gawain. Unang pangkat, mahusay. Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang pangkat. Ulit, bigyan natin ng 5 palakpak ang unang pangkat. Sa 2, 3, 4, 5. Pangalawang grupo,
grupo, mahusay. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. At ang panghuling grupo, magaling. Ngayon, tapos na ang inyong mga pangkatang gawain at oras na para bigyan ko kayo ng kaakibat na puntos. Ang unang pangkat, sa nilalaman, sila ay nakakakuha ng 25. Sapagkat ang lahat ng kanilang ipinipresenta ay kaakibat sa ating paksa. At ang kanilang presentasyon ay 15 at ang kanilang kooperasyon, lahat ng grupo ay natilahok. 15, 25 at ang kanilang takdang oras sa tapos nila ay sa takdang oras, 15, 25 patawad at ang kabuuan ay 50. Sa pangalawang grupo, nilalaman, sila ay nakakuha ng perfectong puntos, presentasyon, kooperasyon, takdang oras, at ang kabuuan ay 45. Ang pangatlong grupo, nilalaman, nakakuha ng perfectong puntos, presentasyon, kooperasyon, takdang oras, sila ay nakakuha ng 75 at ang pang-apat na pangkat, ang nilalaman ay presentasyon, kooperasyon, lahat ay nakilahok, takdang oras, tinapos nila ito sa takdang oras, sila ay nakakuha ng perfectong sagot. Meron tayong dalawang grupo na magkapareho ang sagot. Ngayon, bibilangin natin ang inyong mga puntos sa insentibo. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 4 na puntos. So sila ay may kabuuang 54. Ang pangalawang grupo ay isang puntos lamang. Sila ay nakakuha ng 46. At ang pangatlong pangkat ay 3. Sila ay nakakuha ng 78. At ang panghuling pangkat ay 3 rin. Sila ay nakakuha ng 53. At ito ang resulta sa inyong mga gawain. Ito ang inyong mga puntos. Pakipalakpakan ang ating mga sarili. Ngayon, meron akong pasasagutan sa inyo. Ito ang ating pagsusulit. Titingnan natin kung kayong lahat ay nakinig. Bibigyan ko lang kayo ng 3 oras upang sagutan ito. Tapos
Tapos na ba? Okay? Sagutan na natin ang inyong mga papel. Ano ang sagot sa unang bilang? Alin sa mga sumusunod ang tinuturing na pambansang sayaw ng Pilipinas? Magaling, ito ay ang Karinyosa. Ano naman ang sa pangalawang bilang? Anong tradisyonal na sayaw ang ginagamitan ng kawayan sa pag-inda? Ang sagot ay ang tiniklik. Pangatlong bilang, sa anong sayaw kinakailangan magbalanse ng ilaw habang sumasayaw? Ang sagot ay ang pandanggo sa ilaw. Mahusay, talagang kayo ay nakinig sa ating talakayan. At ang pangapat ay, alin sayaw ang ginaganap sa makitid na nangangailangan ng balanse? Anong sagot? Sayaw sa bangko, magaling. At ang panghuli ay ang, alin sa mga sumusunod, ang isang walk-war dance na ginagamitan ng baon ng niyog? Magaling, ito ay ang sayaw na maglalati. Lahat ba ay nakakuha ng perfectong puntos? Mahusay, talagang kayo ay nakinig sa ating talakayan. Ngayon, meron akong mga katanungan sa inyo. Mahalaga ba nating pag-aralan ang mga tradisyonal na sayaw? Ginoong Base, magaling. Ito ay mahalaga nating pag-aralan sapagkat ito ay sumasalamin sa ating mga mamamayang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At naipapasa natin ito sa pamamagitan ng sumusunod na henerasyon ang ating kaugalian at kasiningan. Ang panghuling tanong ay, paano natin mapapahalagahan ang kahalagahan ng mga tradisyonal na sayaw? Ginoong Etang, magaling. Ito ay mapapahalagahan natin sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga ito, pag-aaral ng kasaysayan at tamang pagsayaw at aktibong pagsali sa mga programang kultura. Ngayon, meron akong ibibigay sa inyong takdang aralin. Kayo ay gumawa ng isang orihinal na tula na nagpapakita ng kahalagahan sa mga tradisyonal na sayaw sa Pilipinas. Ulit, gagawa kayo ng isang orihinal na tula na nagpapakita ng kahalagahan ng mga tradisyonal na sayaw sa Pilipinas. Nakuha ba ito? Magaling. Kung gayon, dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa kooperasyon at paalam mga bata.